Ang reklamo ng iba, sa random drug testing lang ng kumpanya sila madalas mabunot. Pero hinding-hindi sa mga raffle. Pero ibahin nyo si Eloisa ng Binangonan, Rizal. Nakikita nyo ang mga gamit na yan? Isama pa ang kanyang negosyo, lahat ng yan katas ng kanyang napanalunang premyo sa mga paraffle. Mga appliances, t-shirt, cellphone. Tapos nanalo din po ako ng coffee maker. Sa ibang product, 5,000, 10,000. Swerte mo talaga. Yung iba po, hinihimas pa ako. Uy, bigyan mo naman ako ng swerte. Ngayong kaliwat kanan ang mga paraffle sa mga Christmas party. Bekenemen, Eloisa, pa-prayer reveal naman dyan. Kung saan po ako makakakita ng ganon, swerte po talaga. May blessing talaga na dumarating. Malas ka ba sa raffle? Paambon tayo ng swerte sa babae mula sa Rizal na parang sinalo na lahat ng swerte. Dahil sa raffle, parati siyang paldo-paldo. High school si Eloisa nung nagsimula siyang makipagsapalaran sa mga raffle. Nagte-text lang ako, nasama na yung pangalan ko. Worth 500 lang yung first win ko. Sunod na nanalo siya ng kung ano-anong appliances. Ito po yung kusina namin. Halos lahat po na nandito ay mga napanalunan ko po. Rice cooker, oven toaster, blender, kettle, tapos yung iba po na ibenta ko na dito. Bukod sa mga gamit, madalas din daw siyang manalo ng cash mula 5 hanggang 10,000 pesos. Habang sa isang online promo naman ng isang brand ng pagkaing delata, nabunot din si Eloisa at nanalo ng 100,000 pesos. Nasuswertehan lang po ako talaga kapag dun sa mga malalaking prize. Taong 2013, si Eloisa sumali rin sa pa-promo ng soft drinks. Siguro naka 28 code lang ako noon. Kinabukasan po, may tumawag na sa akin. At humarurot pa ang kanyang swerte. Ang napanalunan lang naman niya kasi, brand new car. Masayang masaya po, para po akong may matay. Si Eloisa, minsan na rin daw nanalo ng bagong motorsiklo. Speechless po. Hindi ko talaga in-expect. Lagi siyang panalo, kaya napapasana all ka talaga. Kung susumahin lahat ng kanyang nakubra, Lagpas milyon, mga ganun. Malaki pong naiambag niya, sa totoo lang po. Hindi po ako makakapag-renovate ng bahay kung hindi po ako nanalo. at hindi lang sa pera, appliances at sasakyan, sinuswerte si Eloisa. Nito lang kasing nakaraang taon, nanalo naman siya ng meet and greet sa kanyang paboritong Korean actor na si Park Seo-joon. Kinikilig po ako. Kasi parang ang gwapo-gwapo niya, tapos ang sweet-sweet niya, tapos yung way niya na magsalita, parang ang gentleman niya. Karamihan sa mga pumapasok na unexpected blessings, iniipon ni Eloisa para inegosyo. Katunayan, meron na siya ngayong computer accessory shop. Masaya na ako sa isang buwan, may panalo ako. Pero mas masaya kapag marami. Parang libangan. Pag walang customer, sali dito, sali doon. Sa kanilang shop, may nakaredy ng kahon ng sobre para paglagyan ng entries sakaling meron na namang bagong raffle. At meron din daw siyang mga sign. Pag maraming langgam na itim, sign po yun na it's either pera, basta may magandang mangyayari. Lalo-lalo na po yung paru-paro. Pag may dumadapong paru-paro sa loob ng store, may blessing talaga na dumarating. Pero kung ang nanay ni Eloisa na si Clarita ang tatanungin, kaya raw swerte si Eloisa sa raffle. Dahil sa isang bagay na inabot sa kanya nang nagpaanak sa kanyang kumadrona. Nung pinanganak ko siya, may supot po.
Binigay po sa akin ng aking midwife. Sabi na nanay, ito ay pag-iingatan mo at ito ay swerte. Nung iniluwal niya raw kasi si Eloisa, nakabalot pa raw ito sa placenta o inunan. Tinago ko po yun. Binalot ko pa po, nilagay ko po doon sa table ng aming may yung cashier, yung parang cashier, taguan ng pera. Nung tinatabi ko po yun, ang ganda po ng negosyo ko. Tawag nila dito fecal sac, no? Parang sako ito na pumuprotekta doon sa baby. Intindi ng lahat na kung ikaw ay may placenta, nung ikaw ay baby pa, ibig sabihin ay swerte ka o siswertihin ka dahil nga protektado ka. Walang swerte umalas doon. It just happens. No? It's a coincidence. Kumbaga yung panubigan, buo pa siya, lumabas yung bata, kasama din yung placenta na nandun sa loob, which is very rare. At ang swerte raw ni Eloisa, di umano na ipapasa kung sino man daw kasi ang udyukan ni Eloisa na sumali sa raffle. Binubuenas din daw, gaya ng kanyang mister at tiyuhin. Sabi niya, sali ka na, para sa atin din to. Nag-try kami ng mga 7 pieces. Tapos yun, nabunot naman. Worth 100K siya. Tinawag lang niya ako dito, tinunan ako ng litrato. Hindi ako umaasa o nag-iintay. May tumawag na lang sa akin na, Sir, nanalo po kayo ng groceries worth 5,000 sa loob po ng 1 taon. Kahit nga raw si Clarita, hinikayat ni Eloisa na sumali sa Guess to Win promo ng Family Feud. Hindi po ako umaasa na ako'y mananalo. Kasi kahit anong sinalasalian ko, hindi po ako nananalo. Hanggang sa nakita na lang daw ni Clarita ang kanyang pangalan sa screen. Ang kanyang napaldo o napanalunan, tumataginting na 20,000 pesos. Kung mami, pangalan mo nandun sa TV, hindi namin expect yun na yun ay mananalo kami. Theoretically, by the rule of probability, syempre, the more na mag-entry ka, the more of chance of winning. By science, it's all chances talaga. In terms of luck, siguro nasa atin na yun. Swerte man daw sa raffle si Eloisa, pero para sa kanya, mas swerte siya sa kanyang pamilya. Lalo-lalo na po sa magulang, nanay ko. Siya po yung nagtaguyod sa amin. Naging ama, ina. Opo, siya po. Kaya thankful po ako sa nanay ko. Kay Lord po, na siya po yung binigay niyang magulang sa akin. Doon pa lang po, swerte na. Tsaka po sa asawa ko at sa anak ko. Ayun po talaga mga swerte ko po sa buhay. Iba ang nagagawa ng raffle. Bigla tayong nagiging prayerful, hopeful, at kahit pa, delulu. Yung tipong abot kamay mo na ang premyo sa utak mo. Todo manifest, mabunot lang na winner! Kung tutuusin, ang hamon, pagkaing banyaga na pampasko na ginawa na rin nating Pinoy na Pinoy. Lalo pat ang iba't ibang mga probinsya, may kanya-kanyang bersyon nito. Ang usok dito sa Sagada sa Mountain Province, nangangamoy Pasko na. Niluluto na kasi ang star ng Noche Buena ng pamilya ni Eliza, ang Sagada Forest Ham. Kumpara sa commercial ham, mas mabusisi raw itong gawin. Kaya 2,000 na mga piraso lang daw ng forest ham ang naibibenta nila kada taon. Ito po ay handmade, artisanal, and hindi po siya minadali, walang extenders. Ang pag-smoke po kasi dito sa Sagada ay karang tradition. Ang gamit nila sa paggawa ng hamon, pork loin o pigi ng baboy. Ito na yung i-rub natin ngayon sa ating mga ham. Kailangan natin siyang ikis-kis ng mabuti sa karne para manuot yung timpla. After 3 to 5 days, ganito na ang magiging itsura niya. Nagtubig, lumabas na yung juice ng ating karne. Ibig sabihin, pwede na natin siyang talian at may smoke. Pero ang nagbibigay raw talaga ng kakaibang lasa sa Sagada Forest Ham, ang ginagamit nilang kahoy sa pagpapausok
ang alderwood o alnus. Kung mapapansin niyo po, white pa siya ngayon. Pero pag na-season na to, na-dry na, mag-orange yung kulay ng kahoy natin. Ibig sabihin, doon na siya pwedeng gamitin para pang smoke. Sa pagpapausok pa lang, inaabot na sila ng siyam-siyam. I-smoke po namin siya ng 8 to 12 hours. Hindi po namin siya pwedeng iwan. Kasi kapag iniwan natin yan, pwedeng masunog, pwedeng ma-overcook. Binibigyan po niya ng karakter yung ham namin. Nagiging balanse yung timpla. Kada kilo ng Sagada Forest Ham, 1,100 pesos. Hindi siya matamis, flavorful siya. Ang kagandahan po ng ham natin, umaabot po siya ng taon. Ang Sagada Forest Ham recipe, pamana kay Eliza ng kanyang biyanan. Turo lang din daw ito sa kanyang tatay Dave at nanay Janice ng dati nilang customer. Nagkaroon kami ng traveler dito na French chef. Tinuruan po sila kung paano gumawa ng ganitong ham. Para sa amin po, ito ay tradition, gratitude, at ito po ay celebration ng isang buong taon na lumipas. Ang pambato namang hamon ng ating mga bay sa Cebu, matitikman sa kainang ito. Hindi lang daw ito matamis, nag-aagaw rin ang alat at linamnam. 3 henerasyon na itong pinagpapasapasahan ng pamilya ni Cecil, na pamana pa raw sa kanila ng kanyang nanay Benita. Kaya sa kanya rin nila isinunod ang pangalan ng hamon, ang Lola Benita's Traditional Chinese Ham. Ang aking lola, siya ang unang-unang gumagawa ng hamon. She is a Chinese and my mama is already a half Chinese. Ang proseso is yung Chinese na tradisyon ng pagpe-prepare. Ito ay ipinasa niya sa mama. Si mama na ang nagturo sa akin nitong recipe na ito. Ang hinugasang pige ng baboy, tinurukan ng sikretong pampalasa. Meron tayong pattern na sinusunod. Hindi ko muna tinutusok ang taba kasi mostly doon nagbabara eh. Most probably mga an inch. Ito ang proseso ng soft na massage. Bakit? Para mag-circulate yung ating pinasok na solution sa kanya. Ilalagay na natin sa chiller. Ipapreserve natin siya for 30 days. Makalipas ang 30 araw, inihulman ng pabilog gamit ang isang net bag. Sa isang talyasi, inihanda ang cooking mixture. Cinnamon sticks, nilagyan din natin ng star anise. Kailangan natin ng low fire, slow cooking, para hindi magkalasog-lasog ang ating karne. Makalipas ang 2 oras, tinanggal sa net bag, pinatuyo, binudbura ng asukal, at glinaze gamit ang torch, na ibibenta nila 1,850 pesos kada kilo. Tender yung meat niya at saka nagko-complement yung sweetness ng sauce sa saltiness ng ham niya. Mahigit 4 na dekada na raw ang tanda ng reseping ito, pero ang pagmamahal ni Lola Benita sa kanyang mga anak at apo, lasap pa rin ng mag-anak hanggang ngayon dahil sa pamanang hamon. Hindi ko kayang basta lang isang tabi yung ipinamana niya. Kaya nga, yun ang bilin ko sa anak ko, na pag-ingatan mo din kasi ito ay legasiya ng iyong lola. Para naman ipagdiwang ang kalayaan ng Bulacan sa kamay ng mga Kastila taong 1898, nagkaroon ng isang piging. At kabilang daw sa pinagsaluhan ng mga bisita, isang klase ng hamon na madalas nung ihanda ng mga mayayamang pamilya tuwing may espesyal na okasyon. Pero bilang simbolo ng pag-aklas nila sa mga mananakop, ang ilan sa mga sangkap sa paggawa nito na galing ng Espanya, pinalitan. Ang tawag sa hamong ito, hamon Bulaqueña. Masasabi natin ang hamong Bulaqueña ay sumasagisag at laging magpapaalala ng kasaysayan ng liberasyon ng Bulacan. Pero hamon na raw ngayon na matikman ang hamong ito. Iilan na lang kasi ang gumagawa nito sa Bulacan. Kaya nung nagtayo si Ferdinand Restaurant taong 2013, isinama niya sa menu ang hamon Bulaqueña. Ang gamit daw sa paggawa ng hamong Bulaqueña, liempo. Tatanggalin natin yung pinakabalat ng liempo.
masyado siyang makunat para isama natin doon sa ating hamon. Binudburan ng curing salt, sunod na i-marinate sa pineapple juice at beer o serbesa. Nakakapagdagdag to ng kakaibang lasa at sarap doon sa ilang lumang kaluto. I-cure natin siya for 3 days. Ang karne, pinakuluan sa mixture sa loob ng 15 minuto. Kapag kumukulo na, pwede na natin lagay yung ating star anise. Binudbura ng asukal at saka plinansya o glinaze. Na ibibenta ni Ferdy mula 558 to 1,600 pesos depende sa laki o timbang. Feeling ko po parang part po ako ng history pag kumakain po ako nito. Sobrang sarap. Ang hamon Bulakenyo ni Ferdy, papasakaya sa panlasa ng mga kaanak ng isa sa mga magigiting na nakipaglaban noon sa digmaan na si Anacleto Enriquez. Si General Anacleto Enriquez is my grand uncle. Kasama sa nagtatag ng katipunan sa Bulacan, ang Balangay Uliran. Itong si General Anacleto Enriquez is a childhood friend of General Gregorio del Pilar. Lumaban sila para sa kalayaan ng bayan. Masya naman sir po ang lasa. Ayos. Approve. Mas masarap ang pagkain pag alam mo yung kwento behind it. Na-appreciate mo tuloy. Masarap. Pasyong Pasko. Mainit na pinagdedebatihan ngayon kung kakasya ba ang 500 pesos para sa Noche Buenang Pinoy. Sa presyo pa lang kasi ng maraming hamon, kulang pa ang 500. Sa halip na hamunin tayo na pagkasyahin ang kakarampot na budget para sa Noche Buena, baka pwedeng ang gobyerno ang ating hamunin. Ibaba ang presyo ng mga bilihin. Paaginaldo sa ating lahat para ang Pasko truly merry! Buwayang wanted! Matagal nang pinaghahanap ng mga residente. Nahuli na! Hindi sa gobyerno ha, kundi yung nasa Bataraza sa Palawan. Atlas na kayo! Muna! Bilis! Bilis! Nagkagulo ang mga residente ng Barangay Rio Tuba sa bayan ng Bataraza sa Palawan nitong Miyerkules ng gabi nung nabitag nila ang matagal na raw nilang pinaghahanap. Isang buwaya na nasa 14 feet ang haba. Yan. Oh my God! Kitang-kita sa video. Ayan oh, sige. Kinaladkad ito ng mga residente na parang kutse-kutsehan lang. Ang buwayang ito raw kasi ang salarin sa pagkawala ng kanilang mga alagang hayop. Kinakain na rin po kami ng buhaya po. Ang mga alagang aso po namin ay kinakain ng mga buhaya. Gawin ninyong tama ang paghuli kung hindi lagot kayo. Kawawa din mga buhaya dyan. People are invading their territory tapos pag nagkaroon ng mga incident, they blame the crocs. Sa ganitong sitwasyon, masasabi nga bang makatuwiran ang ginawa nilang paghila-hila sa buhaya? Miyerkules ng gabi, nung may napansin daw si Stephanie sa ilog. Akala ko po kahoy lang, biglang gumalaw siya. Nakita ko po yung buhaya, nakanganga po. Ang pakay raw ng buhaya, ang aso ni Stephanie. Kukunin niya na po yung aso. Naging kalampag ko po ng kahoy para ma-distract po siya. Lumubog po siya yun.
Ang mangingisda at vlogger na rin si Alfonso, lakas loob na binidyohan ng buhaya. Yan. Oh my God! Kitang-kita sa video. Ayan oh, sige, ganyan. Wow, mga idol, suwabe. Buhaya. Naghahanap ng aso. After nun, napagpasya na hulihin na lang. Naisipan po nila siluin. Tapos yung nalusot niya na po sa liig po ng buhaya, hinila po ng asawa ko yung lubid. Ang buhaya napunta sa ilalim ng bahay ni Isidro. Ang problema, tuwing hilain nila yung tali ng ganon, itong bahay nang nagayugyug na ng ganon. Ito mga idol, sinilo na. Pinapatakbo namin sa malayo para yung mga bahay hindi masira. Ito mga idol, nagkakagulo. Hinihila nila yung lubid. Nahuli ng buhaya. Ayan na, napakalaki. Malaking kaguluhan ito at nahuli ang buhaya. Kagulo na. Hindi raw talaga nila patatakasin pa ang buhayang ito. Lalo't mula nitong nakaraang taon, mahigit 15 mga hayop na raw ang nabiktima ng mga gumagalang buhaya dito sa Rio Tuba. 4 sa mga asong kinain ng buhaya, alaga ni Isidro. Nung una, hinayaan lang daw niya na malayang makagala ang kanyang mga aso. Sa dalas daw kasi nilang makakita ng buhaya sa kanilang barangay, natutunan na rin nilang mamuhay kasama ang mga ito. Civilized na yung buhaya na to. Minsan po marinig mo siyang naghihinga ng malalim. Parang yung hininga ng kalabaw. Ang katwiran kasi ng iba, pag hindi mo raw ginagalaw, hindi naman mga ano. Kaya yun, parang nasanay na rin kami. Pero sinakmal daw ng takot si Isidro nung isa-isa ng pinuntirya ng mga buhaya ang kanyang mga aso. Yun. Si Totsi, nagulat na lang kami nung nagkalampag tapos biglang sigaw yung aso ng ah! Nung pagtingin namin, wala na. Bumubula yung tubig papunta na doon. Ang ina naman ni Tutsi na si Princess, nadali rin daw. Matagal na naming pinaplaslightan yung buhaya. Nandun nakaabang sa tulay, nakaganon ba? Nakalabas lang yung ulo ganon. Ito namang aso, aywan ko kung bakit pumunta doon sa lugar na yun. Pumunta doon at doon pa naghiga sa harap mismo ng buhaya. Ayun, saglit lang. Biglang inangat ng buhaya yung ano, ulo. Kitang-kita ko sinakmal. Gusto rin sana na iligtas yung aso. Kaso wala ka na rin magawa. Hindi mo man pwedeng talunan bago agawin sa bunganga. At hindi na lang daw mga hayop ang puntirya ng mga buhaya, pati na tao. Nito lang Oktubre, nabiktima ng buhaya ang pinsan ni Reynalyn na si Leonardo. Bigla raw itong sinakmal sa ulo habang ito'y nagpapahinga. Kadaong po, doon po talaga sila mismo sa pier. Hindi pa rin kaagad nahanap, ma'am. Hanggang nakita na lang nila ang katawan ni Leonardo sa bakawan na wala ng buhay. Hindi po talaga namin lubos akalain na gano'n ang mangyayari sa kanya. Kasi, ang hirap mag-isip, ma'am. Masakit pa rin po hanggang sa ngayon. Kasi, syempre, dahil sa buhaya, nawala yung buhay niya. Kaya, ang napag-initan nila kamakailan lang, ang higanting buhayang ito na kanilang na-corner at hinila sa pampang. Una, bilis, bilis! Sasakmalin niya na po yung aso. Kapag nagsigaw po kasi ako na may buhaya, kakainin yung aso. Wow. Nabuhay naman po siya. Nakanga na siya. Nahuli na. Hinila na po nila palabas yung buhaya po. Hanggang yun na nga, parang kotse-kotsehan lang nila ito. Kinalagkad. Nabati ko rin. Ang nguso ng buhaya, pinalian ng kable, iginapos din ang mga paa nito at sinukluban pa o tinakpan ng tela ang ulo. Sobrang tuwa ko rin at video maganda yung nakabidyo ako ng maganda. Nahuli na mga idol! Napopo ako pero saglit na naman po, hindi naman po yung nasaktan ang buhaya.
Yun nga lang, ang pagtrato ng mga tiga-Bataraza sa buwaya, humila rin ng mga negatibong komento online. Gawin ninyong tama ang paghuli kung hindi lagot kayo. Kawawa din mga buhaya dyan. People are invading their territory, tapos pag nagkaroon ng mga incident, they blame the crocs. Hindi po yun yung tamang o angkop na pag-handle or pag-restrain ng isa pong crocodile dahil it will expose the crocodile to injuries. Dapat sabihin muna sa barangay, then ang barangay i-report sa munisipyo, and then si munisipyo pwedeng mag-report sa PCSD para puntahan namin yung area at i-assess. Hindi namin sasaktan. Inuhuli lang namin ba? Sinsilo lang namin na maayos. Wala talagang intention, ma'am, na saktan yung buhaya. Okay pa nga po sa amin na nahuli kasi po kahit paano nababawasan yung pangamba namin. Ang hirap po doon, tapos minsan kasama ko pa po yung mga anak ko. Yun po yung pinapangambahan ko, ma'am, baka bigla kami sakmalin. No choice naman kami, dito yung bahay namin, saan po ba kami uwi, di ba? Agad ni-rescue ng mga kawani ng PCSD o ng Palawan Council for Sustainable Development ang nahuling buwaya na isang saltwater crocodile. This crocodile is already an adult. Nakita namin na may mga sugat yung buwaya. Ang taas ng stress factor sa buwaya dahil nga sa kakahila sa kanya. Hindi ka dapat nanguhuli ng kahit na anumang wildlife unless yan ay intended for research or problematic crocodile na siya. Hindi rin daw dapat hinuli ang buwaya, lalo't breeding season nila ngayon, panahon ng pagpaparami. Nakakatakot lang po kasi nga po baka pag wala po siyang makuwang aso, baka tao naman po. Ang buwaya dinala sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center sa siyudad ng Puerto Princesa. Kailangan na siyang gamutin, i-rehab, and then after that, we would assess kung fit pa siyang i-release sa wild or hindi na. Ang mga rescued crocodile po natin from the wild ay tumatagal po ng 1 month to 2 months or 3 months or mas matagal pa po bago sila nagpapakita after po nila makapture from the wild dahil po ginigin po nila yung kanilang energy at yung stress po sa pinagdaanan po nilang rescue. Paalala natin na ang buwaya ay may ginagawa ring papel sa ating ilog at kalikasan. Hindi siya dapat kasuklaman at katakutan, no? Ang bakawan po ay natural habitat po ng ating mga crocodiles, no? Dahil nga po sa destruction ng kanilang habitat, nagkakaroon ng reduction or loss ng kanilang source of food. At kaya naman po maghahanap po talaga sila ng mga lugar, no, na kung saan makakahanap sila ng pagkain. We appeal, no, for balance, we appeal for respect, and we appeal also for protection of wildlife. Doble ingat na lang po kami, ganon. Kailangan bago dumaan, flashlight muna, kung medyo madilim, surein muna yung tubig, baka mayroong palutang-lutang, hindi natin sigurado. Hati ang opinyon sa ganitong mga insidente. Sino ba ang dapat mamayani? Kaligtasan ng mga tao o pagrespeto sa natural habitat ng mga buwaya? Sino ba kasi ang nauna? Sino ang may karapatan? Kaninong teritoryo ang mundo? Baka naman may tamang paraan para ang bawat nilalang may kalayaan. May lalaki sa Negros Occidental na kinailangang itali at ikulong ng sarili niyang pamilya matapos daw itong mawala sa sarili. At ang hinihinalang dahilan, pagka-addict niya di umano sa mobile games. Mga magulang, mahilig ba sa online games ang inyong mga anak? Nababantayan nyo ba kung ilang oras kada araw sila nakababad sa kakalaro sa kanilang mga cellphone, iPad at computer? Baka kailangan nyo nang tutukan. Ang binata kasing ito, matapos raw ang 3 araw na walang tigil na paglalaro, bigla na lang naging Oy, di mo gawas. agresibo.
Hoy, ayaw! Ayaw, singgit na, ayaw! Nagwawala siya, nagsisigaw. Pangutana gani kung pila ko katuway gani. Nanununtok, nandudura. Mo pahimuyo ka, dili kay kamusta lang ha. Oo, imo na pong saktan imong lolo. Suntok po rin, suntok sa diya, ipatira po rin. Kung dati, ang binata lang ang hindi makakontrol ng kanyang online game addiction, Gapuson ka na mo ron. ngayon, siya naman daw ang hindi makontrol ng kanyang mga kaanak. Tinari namin siya kay sinasaktan din niya sarili niya. Ayun na kagiro diha. Iro na. It's a prank, siguro. Magaling siyang pumiglas tapos ang bilis niya. At ginawan pa nila ito ng kulungang bakal. Sakit kaayo. Wala may magdahom nga minana siya. Buutan din ang bata. Bago lang na siya ng graduate sa senior high. Hindi na kadaog. Mutuo ka niya, gumani. Doon nagsimula Parang na-addict sa online gaming. Sobrang paglalaro ng online games nga ba ang dahilan kung bakit siya humantong sa ganito? Oy, di mo gawas. Ang binata sa video, tigat Negros Occidental. Itago natin siya sa pangalang Roy, 18 anyos. Nagsimula raw ang lahat nung nahilig sa paglalaro ng online game si Roy. Sabi niya na, ma, pwede ba akong suportahan mo lang maglalaro ako ng online game? Kasi magaling ako dyan, ma. Ma, pagka once mamonetize ako dito, magkasahod ako, ma, uuwi ka na. Kasi ako na yung magbibigay sa'yo ng pera, ma. At saka makapag-aral na rin ako, ma. Gusto niya makabili daw ng lupa para lipatan namin kasi nga i-demolish na kami dito. Nung birthday nito, niregaluhan siya ng kanyang nanay Eleni ng bagong cellphone. Gusto niya kasing maging content creator. Pag marami kang subscribe or views, kikita ka. Mula noon, sawa na raw na nakababad si Roy sa paglalaro. Hanggang napansin na lang nila ang unti-unting pagbabago sa kanyang ugali. Ayaw, pasagdai lang na siya magwala. Pasagdai lang. Oy, di mo gawas. Palagi na siyang galitin ba? Pansin rin namin, bilis siyang mapikon. Isa nga naming kaibigan, yung sinabihan siyang walang galaw sa laro, bigla siyang nagalit, muntik na silang magsuntukan. Hanggang umabot na nga raw sa puntong 3 araw nang walang babaan ng cellphone si Roy. Hindi na siya natutulog, hindi na kumakain. Nag-video call kasi kami, parang iba na siya parang pumayat na siya At ang pinaka-ikinabahala nila, si Roy, nagsimula na ring maging bayolente. Pag natatalo siya sa gaming na yun ba, pinupukpok niya yung ulo sa siminto. Ayaw, saktan yung lula. Tinok ko dahil. Hindi namin mapagsabihan kasi hindi na nakikinig, parang wala na sa sarili. Parang iba-iba na yung pinagsasabi niya Sabi niya, ma, ipapasyal kita sa New York pag mamonetize ito. Lagi kong sinasabi, itigil mo na yan. Gapuson ka na mo ron, sige. Hanggang umabot sa puntong nananakit na ito. Dili, kay gapuson ka lang ha. Oo, imo na pong saktan imong lolo. Suntok po rin, suntok sa diya, ipatira po rin. Igo po kuto-kuto. Natingalan nakit na siya. Kaya itinali na nila ang kanyang mga kamay at paa. Ngayon na kagiro diha. Iro na. Nung una, kinutuban daw silang baka gumagamit ng illegal na droga si Roy. Sabi niya, nakatik si bisag marijuana. Kaya agad nilang ipinadrug test ito. Pero ang resulta, negative. Kaya hindi mawari ng pamilya kung bakit tila palala ng palala ang kanyang lagay. Oy, di mo gawas. Hanggang napagtanto nila na ang pagbabago sa ugali ni Roy dahil sa labis-labis nitong paglalaro ng mobile games. Parang na-addict sa online gaming. Sobrang nagsisisi. Kasi sabi ko na ako ang dahilan kung bakit nangyari sa'yo yan. Sana hindi ko na lang kayo binila ng cellphone. Dahil may pagkakataon naman daw na bumabalik si Roy sa tamang katinuan, pinapakawalan siya ng kanyang tiyahin na si Elva. Pero dahil hindi raw ito mapakali nung araw na yon, pilit siyang pinapakalma.
Tulong kami. Hindi pwedeng isa po, ma'am, kasi malakas po siya, ma'am. Hindi po kami nabibigay ng kumpiyansa, ma'am, dahil nabugbog na po kami. Malikot siya, tumatakbo. Mahirap po, ma'am, kasi mga pangailangan namin sa araw-araw, hindi namin magawa dahil magbantay kami sa kanya. Hindi naman po kayang iwan, sinaawa din kami. Wild na siya, nilalagay namin dito. At least hindi namin natatali ba, bahala na siya dyan kung anong gagawin niya. Binabantayan lang namin. Ito yung mga tinatali namin sa tuwing nagwawala siya. Mga po ito, yung mga scarf, kurtina. Pero hindi naman yung tali na talagang mahigpit. Maya-maya pa. Kusang pumasok si Roy sa para niyang kulungan. Masakit din po na nagkaganon yung bata. Aminado rin po na may pagkukulang din po sa kanya. Hindi pa man ipinapanganak daw si Roy, wala nang ugnayan ang kanyang mga magulang. Sa hirap po talaga. Nagtatricycle driver lang po ako. Para matustusan ang kanyang mga pangangailangan, nagtrabaho ang kanyang nanay Eleni sa Maynila. Mabait na bata naman yun, masunurin. Hindi siya pala sagot. Pagka napagalitan siya o pagka napagsabihan, nakikinig lang siya. Hanggang nalulong na nga raw ito sa online games. Oy, di mo gawas. Na umabot sa puntong tila nawala ito sa kanyang sarili. Nung nabalitaan ni Eleni ang nangyari sa kanyang anak, agad siyang umuwi ng Negros. Nadudurog talaga ako, sir. Kasi sayang, bata pa siya. At saka syempre, marami pa yung mga pangarap. Masakit bilang isang nanay na nakikita yung anak ko. Na ganun. Para matugunan ang kalagayan ni Roy, dinala siya sa isang psychiatrist. He was initially diagnosed to be suffering from brief psychotic disorder. May inisyo si Doc na gamot para makatulog, kumakalma siya. Ikaw kung pangita, ma. Pero dahil kailangan daw bumalik agad ni Eleni sa trabaho. Hoy, ayaw! Ayaw, singgit nak! Ayaw! Nahirapan silang painumin ulit ng gamot si Roy. Nagwawala siya, ma'am. Nagsisigaw. Nyalain na kaiyang mga panultiun, mga kuan na sa kanaang sa online gaming nga mga kuan ba? Mga ngalan. Yung pag-alis ko ang sakit, lagi lang umiiyak. Gusto ko siyang yakapin. Ay, hindi ko magawa. Gusto ko siyang tabihan sa pagtulog, hindi ko magawa. Gusto ko subuan sa pagkain, hindi ko magawa. Malayo ko sa anak ko. Nitong Huwebes, bumisita ang tatay ni Roy, si Donald. Sino yan? Nung makita siya ng kanyang anak, lumiwanag ang mukha nito. Manakit ka? Ayaw, panakit. Hindi nga basta hindi ko magpaprisa. Ayaw lang uguan ah. Mudagan mo ka sa guwagod. Relax lang. Pinalabas nila si Roy sa kanyang kulungan. Yun nga lang, bigla itong tumakbo. At nagbantang manuntok. Dili na, relax lang. Sige na, relax lang, kuya. Kaya muli siyang ibinalik sa kanyang kulungan. Masakit din po na nasa loob siya. Samantala, para masuri ang kanyang lagay, nitong Biyernes, sinamahan ng aming programa si Roy na muling magpa-check up sa Bacolod City. Si Roy, posibleng may schizophreniform disorder, kondisyon sa pag-iisip ng tao na nakararanas ng hallucinations at delusions. Posible pong namana niya yung kanyang mental illness. Sa kanilang family na may mental illness din, na-trigger po yung kanyang condition
Kasi hindi po maganda yung lifestyle niya. Sa paglalaro niya ng online games, napabayaan niya ng kanyang sarili, napabayaan niya ng kumain. What they need is treatment. Pag tinali mo yan, hindi magagamot yung kanilang illness. Nirefer ko na sa hospital para siya ma-admit. Nabigla kasi ako eh. Hindi namin nakalain na gano'n. Hindi ganun pala yung kung ikagagaling niya, okay lang. Na-admit siya, payag naman kami. Kahit papano, gumaan naman pakiramdam kasi may pag-asa pa pala. Nagagaling siya. Sa ngayon, hindi kami talaga pwedeng sumuko. Hanggang sa gumagaling siya ba? Paglalaro po ng online games, hindi po siya masama as long as alam niyo po yung priorities, tapos hindi po napapabayaan yung sarili natin. Magagawa niyo pa rin po ng way na ma-manage yung time. Parang ano lang po yung paglalaro nun. Pampalibang lang po, ganun. Dapat responsible po tayo. So kailangan talagang mag-impose. Ilang oras yung paglalaro? 1 to 2 hours is enough na. Umaasa ako na gagaling yung anak ko. Gusto ko sabihin sa kanya, mahal na mahal ko siya. Kisa mama may dali. Agoy, kalami. Sana matulungan niyo yung anak ko. Nagumaling po siya. Naipagamot po siya. Hindi bangat ang alinmang sobra nagiging addiction. Oy, di mo gawas. Kaya mapanganib. Six-footer na lalaki sa Bohol. Literal daw na tinitingala sa kanyang tangkad. Pero meron siyang pinakatatagong sikreto na madalas daw niyang ikapanliit. Siya si Randy, malaking bulas. 6'3" ang height. Pero dahil din sa kanyang tangkad, kalimitang malaki raw ang expectation sa kanya. Kaya naman ang iba nadidismaya. Magtali kami, magsabi lang siya sa akin, o bakit maliit yan sa iyo? Kapag malambot po, para siyang pasas. Sukatin natin ang maliit pero malaki ring problema ni Randy. Lumaki si Randy sa bayan ng Mutya sa Zamboanga del Norte. Bata pa lang, madalas na raw siyang manliit sa kanyang sarili. Maligo kami sa ilog. Ano din ako kasi yung iba malaki. Sa akin maliit. Lagi akong tinutukso ng mga kaibigan ko. Binila. Yeah, maliit ang kanya, maliit ang kanya. Sabi ko, bakit nay maliit sa akin yung ibang malaki? Hindi mo nakasagot ang nanay ko, maglaki rin yan habang tumatanda ka. Pero lumaki na raw siya't lahat. Hindi pa rin daw sumabay sa pagbabago ng kanyang katawan, ang kanyang ari. Kapag malambot po, para siyang pasas. Kapag tumigas siya, ganito siya kalaki, pero ganyan lang kataas, yun lang kalahati dyan. Dahil kapos, hindi raw agad na ipakonsulta sa doktor ang kondisyon ni Randy. 12 anyos lang siya nung natutong lumaban sa laro ng buhay. Nagtrabaho sa palengke. Tulong-tulong ko sa palengke, mag-igib, mag-ano sa kariton, ng mga gulay. Bibigyan kami ng pera, 5 piso. Namasukan ding utusan. Pumasok ako doon, taga-walis-walis ako. Sa edad na 17 anyos, una raw tumibok ang kanyang puso. Mula noon, nagkaroon na siya ng 8 karelasyon. Pero karamihan daw sa mga ito, nag-iiba kapag nalaman na ang kanyang pinakatatago-tago. Nung magtali kami, magsabi lang siya sa akin, o bakit maliit yan sa iyo? Iniwalay talaga ako. Sinabi ko man sa karelasyon ko, kapag ayaw mo na, magtapat ka lang sa akin. Hindi naman ako masaktan, tatanggapin ko naman. Pero hindi lang daw ang size ng kanyang ari ang problema ni Randy. May mas malaki raw siyang suliranin. Para lubos daw natin siyang maunawaan, lakas loob niyang ipapakita ang kanyang tunay na itsura. Wala siyang Adam's apple. Hindi rin masyadong tinubuan ng buhok ang kanyang katawan. At meron siyang dibdib na parang sa babae. At ito ang totoo niyang boses. Ako po si Randy Adante Ikaw. Ang edad ko po ay 52, June 18, 1973. Matibay
kinis. Mayroon nagsabi po ng iba na ano daw ako, abnormal daw yung katawan ko. Ang sakit nyo naman magsalita, abnormal. Hindi naman, ang ibig sabihin yung hindi normal yung katawan mo kasi lalaki ka, babae ang katawan mo, may didi ka. Dahil sa mga pagbabagong ito sa kanyang katawan, si Randy nalito, lalo't ipinanganak at lumaki siyang naniniwalang siya'y lalaki. Pero sa baka babae ka talaga, yun ang sabi nila. Sinabi ko sa sarili ko, Lord, sana maging babae na lang akong tunay. Sa pag-aamin mismo ni Randy, Biki talaga ako. Tinanggap ko talaga yun. Doon talaga ako nagdilong. Dinusuotin ko sa babae din talaga. Nagagandahan ako sa damit ng babae. at ang 8 mga binanggit niya na kanyang mga nakarelasyon, lahat lalaki. Yung magtali kami, magsabi lang siya sa akin, bakit maliit yan sa iyo? Yung sa iba, bakla katulad yung malaki man. Baka babae ka talaga. Para mabigyang linaw ang kanyang mga tanong, minsan na raw siyang nagpakonsulta sa doktor. Sabi ng doktor, lalaki naman talaga ang ano ko, gender ko daw. Pero ang ano ko, katawan ko, nagtaka ako bakit babae. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan sa kanyang tunay na kondisyon at kasarian, si Randy napadpad dito sa bayan ng Dinyaw sa Bohol, kung saan nakatira ang kanyang pinsang si Ana Rose. Nagulat ako, di ba pag nakikita tayo ng ari, parang hindi tayo maka-straight ng tingin. Sa kanya, parang tinitignan ko talaga kasi parang ano lang, sir, balat. Sabi ko sa kanya, nakaihi ka pa rin ba? Sabi niya, oo daw. Nagtaka ako, ha? Para bang may ari pala maliit, ang laki niya. Kala ko pag matangkad, maano din, ganun din yung ari, hindi pala. Ang ikinababahala ngayon ni Randy, hindi pa man tuluyang nadadiagnose ang kanyang kondisyon. Sunod-sunod na raw na lumilitaw ang kanyang mga sakit. May sakit na daw ako sa kidney, sa liver. Kaya pala, dali na akong mapagod bitaw mula doon hanggang dito. Tapos ito, 2 linggo na ito. Lumaki ng lumaki, nagpula na. Itong mata ko, pagka-stroke ko, nagdilim na. Hindi na po ako makapagtrabaho. Mabigat. Kasi madali na akong mahingal, mapagod. Hirap talaga ang kalagayan ko. Hiling ko lang po talaga sa kanya, sir, mapagamot lang siya para man lang humahaba-haba yung buhay niya. Kung matingnan ako kung may matris ba talaga ako, mabubuo na po yung pagkatao kung ano talaga ako. Okay lang sa akin kung lalaki talaga ako, kung babae ako. Hindi, mag-isintay akong may mangligaw na lalaki. Kasi babae ako eh. Ano ba talaga ang tunay na kasarian ni Randy? Nito lang Biyernes, sinamahan siya ng aming team na magpatingin sa mga espesyalista. Merong development sa breast, pero hindi siya fully developed. No? So, yung second is, dito sa genitals, ay na-observe namin ay yung meron siyang infantile penis, which means hindi angkop sa kanyang edad yung size ng kanyang penis. At saka yung testis niya ay underdeveloped, so undescended testes. We think that this is a disorder of sex development, or it was previously termed as intersex. We need to do hormonal testing, and then we can do ultrasound para malaman natin ang ari if male or female, and then we can do karyotyping. Yung mga series of hormonal testing is napakamahal at kailangan ito i-send out doon sa Manila kasi hindi ito available dito sa Bohol. Natuwa po ako nga matingnan nila kung ano talaga ako. Tatanggapin yung lalaki ko pero ang puso ko ay babae rin. May diabetes siya at saka hypertension. Pwede or pwedeng hindi ito related sa kanyang sexual development problem. I-manage muna namin yung diabetes niya at saka yung hypertension niya. Kasalukuyang pagtingin ng lipunan sa aming mga intersex is hindi normal. Kaya minsan, doon nagkakaroon ng pambubuli, pinagtitinginan. Isama na natin yung insecurity. Kasi nga, alam nila na parang may kakaiba sa kanila. Meron siyang epekto psychologically. From childhood, malamang meron na siyang mga tanong tungkol sa bakit ganito ang aking itsura. Napakahalaga na sa simula pa lang, nandito ang suporta ng pamilya at ganoon din ang iba pang mga medical professionals. Dapat alam ng society na we exist same as the normal boy and the normal girl. Intersex exists, we exist. Yun ang dapat malaman ng iba.
and we can live normally as them. Sa publiko, dapat magkaroon tayo ng ng proper information dissemination. Doon na papasok yung tinatawag na inclusivity talaga, na parte kami ng lipunan, na hindi kami maaalangan na makihalubilo. Para kahit papaano, matulungan si Randy sa kanyang pang-araw-araw. Ang local government unit ng Dimyao nagpaabot ng tulong. Matuwa po ako para pambili ko ng gamot ko dito, ma'am, sa sakit ko. Kapag nalaman ko kung lalaki o babae ako, kusang loob ko itong tatanggapin. Ang mahalaga, may nakaintindi at may nagmamahal sa akin kasi mabuti naman akong tao kahit ano pang aking kasarian. Hindi tayo hinuhubog ng ating katawan, kundi ng ating tapang at kabutihan. At sa mundong madalas mapanghusga, ang tunay na mahalaga kung paano tayo nagmamahal, tumatanggap at nagpapakatotoo sa ating mga sarili. Bilang paghahanda sa mga darating pang bagyo, mahigit 400 mga pamilya sa Don George sa Bago City sa Negros Occidental gumawa na lang ng sarili nilang flood control project gamit ang mga batot kawayan. Kayanin kaya nito ang ragasa ng tubig mula sa nagngangalit nilang ilog? Puspusan ang paghahanda ngayon ng mga tiga-barangay Don George Araneta sa Bago City, Negros Occidental. Parating na naman kasi ang isang bagyo, si Wilma. Nangangamba sila, lalo't ang kanilang dike. Hindi na mga brihe, natutuglan. Hindi mga brihe. Nasira sa pagdaan ng sunod-sunod na mga bagyo at hanggang ngayon, hindi pa rin naaayos. Dahil pakiramdam nila, wala nang maaasahang tulong sa gobyerno, sila na mismo ang nag-isip ng remedyo. Gumawa sila ng improvised flood control structure sa ilog gamit ang mga inipon nilang kawayan at bato. Ang tawag nila rito, arorong. Parang basket, lagyan ng mga bato. Kung sakali may baha, hindi agad maanod kasi nakabuo siya. Bilyon-bilyong pondo meron ang ating gobyerno para labanan ang mga pagbaha. Pero ang mga kababayan natin, kahit matanda na ako, tumutulong pa ako para na ito sa magkasama namin na hindi na kami ladanasin ng baha. Napipilitang gumawa ng DIY na solusyon. Do it yourself, sariling sikap. Ang arorong parang hinabing hugis apa na paglalagyan nila ng bato sa loob. Ito ang pipigil sa raragasang tubig sakaling bumaha. Yari ito sa mga kawayang tinangay rin ng baha. Inaatikusan ng kawayan sa apat at ito yung gagamitin pang balot sa arorong. Tinutulisan namin yung kawayan para hindi matumba. Nung naitayo na nila ang haligi, sinuksukan ito paikot ng mahahabang pinakinis na kawayan. Kailangan siyang salitan para maging matibay. Parang naghahabi lang. Matapos ang kalahating oras, nakabuo na sila ng isang arorong. Pinagtulungan nila itong ilipat malapit sa nasirang dike. At saka sila namulot ng bato na inilagay sa loob nito. Ang barangay Don George Araneta kasi nakatindig malapit sa Maragandang River. Noong dekada 70, nagbayanihan na raw ang mga residente rito para mapatayuan ang isang bahagi ng ilog ng dike. Itong dike na to, mga mula pa noon sa aming mga tatay, sila yung nagtutulong-tulong para magawa ito. Ginagawa nila itong mano-mano, pasan-pasan din lang. Mahigit 50 years na, pero andyan pa rin siya. Kahit na medyo nasira-sira lang, at least napakinabangan pa rin. Yung purok na nakinabang dito, mga 5.
Pero sa paghagupit ni Bagyong Tino sa Negros, nito lang nakaraang buwan, ang isang bahagi ng dike nawasak. Hindi na mga bre, natubig ron. Hindi mga bre. Kaya mabilis daw na binaha ang maraming taniman at kabahayan. Ari na guys, so nagtunga ang suba, nabitas ang ining area, ang daming buhangin. Na sobrang bilis ng pangyayari, nataranta ang mga tao, hindi ready. Hindi lahat in-expect na ganun kataas. Buti lang at umaga ang nangyari, kung hindi, siguro dami ding mga patay. Isa pa sa mga pinalubog ng baha ang bahay ni Lester. Kala ko kana lang yung umapaw. No pala, ilog na umapaw. Sa tubig parang yung mga putek pang dala. Siguro na-trap ako dito kung di ako malis. At nung balikan niya ang kanilang bahay, nanlumo na lang siya sa kanyang naabutan. Ito ngayon na dinaanan ng bagyo, ng tubig. Kaya nasira to. Wala na mga gamit ko, gaan ko dito, washing ko, TV ko, wala na. Dahil sa pagsasaka, napundar namin to. Remembrance lang sana yun. Kasi wala tayong magawa, tubig yun eh. Si J.Ann naman, buong bahay nila ang tinangay ng baha. Ito na lang po yung natira sa aming bahay na pinundar po. Haligi po ng bahay namin. Ang bahay na ipinundar nilang mag-asawa ng ilang taon, sa loob lang ng ilang minuto, inanod. Danan ko kanis lang manang berkedikado di sila. Hindi man po namin in-expect na ganun po mangyari sa amin. Hindi na po namin alam kung paano po kami makaahon ulit po paano po kami ulit makabahay ng ganun. Si Leia naman at ang kanyang mister, bangungot ang inabot nung sila mismo ang tinangay ng baha. Diyan ako nakakapit sa suwa na yan. Kung nakabitaw ako, di wala na ako, patay na ako ngayon. Masakit talaga. Ilang araw kong hindi makatulog sa isip na isip kung paano naman kami mag-ano ng buhay namin. Pag makita ko ng tubig, yan, natatakot na ako. Kaya ganun na lang daw ang takot ni na Lester, J.Ann at Leia nung nabalitaan nilang meron na namang paparating na bagyo sa Negros. Nakabahan po ako ngayon, hindi ko po maiwasan na mag-joma po ulit. Dahil dito, hindi na raw sila nag-atubili pang tumulong sa paggawa ng mga arorong sa ilog. Na siya na lang daw nilang pag-asa kung sakaling magkaroon muli ng grabeng pagbaha. Kahit matanda na ako, nagtutulong pa rin kami sa bayan dahil kami man dyan ang maanan dito pag hindi namin to ginawa doon. Ang paggawa ng arorong, ideya ni Cecilia. Initiative lang para mas madali, para mas buo yung bato kaysa magpa-pile-pile kami na mahirap siyang gawin. Kahit pansamantala, ginagawa namin kasi wala namang matulong sa amin. Parang naawa ko sa kanila na wala man ako ipasweldo sa kanila. Pero yun nga, tumulong sila. Sabi ko sa kanila, sana may dumating na biyaya na kahit konti makatulong din sa inyo. Ang pamunuan ng barangay, gumawa rin ng paraan para mas lalong tumibay ang mga arorong. Hiram tayo sa city ng backhoe, nilagyan natin ng mga material galing sa ilog para lalong mas tumibay. In case na halimbawa na lumaki ulit yung tubig, hindi na basta-basta na masira. May pondo naman daw sana ang barangay na pwedeng gamitin sa mga sitwasyong katulad nito. Yun nga lang, bukod sa kakarampot, hindi pa raw nila ito magamit dahil sa unliquidated budget di umano ng nakaraang administrasyon ng barangay. 1.2 million unliquidated hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon nakaano pa rin tayo, nakapako pa rin tayo. Pwede natin magamit to para sa decade doon na nasira. Kahit papano, malagyan natin ng simento yan dyan, tsaka mga bato para mapagtibay lang naman. Sa previous administration, ilang beses naman natin sila pinatawag pero hindi sila pumupunta dito. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang dating kapitan ng barangay pero tumanggi itong magpa-interview dahil meron daw siyang sakit. Nalaman ng aming team na hindi lang pala ang mga tiga-barangay Don George Araneta ang dumiskarte para hindi sila anurin ng baha. Sa barangay Binubuhan na nasa gilid din ng Maragandang River, nasira naman ang kanilang tulay nung humagupit din si Bagyong Tino.
At para raw makatawid ang mga residente, nagbayanihan na rin sila para makagawa ng kawayang tulay. Kung totoo sila, hindi kami dapat ang gumawa nito. Kasi may gobyerno naman tayo. May gobyerno naman tayo na maraming pera. May gobyerno naman tayo sana natutulong. Pero ayaw na namin maghintay. Ang gobyerno, kumbaga, kailan pa? Samantala ngayon, kailangan na namin gumawa naman kami ng sarili namin. Pinuntahan ng aming team ang local government unit ng Bago City para kunin ang kanilang reaksyon. You cannot keep them from that sentiment na pinapabayaan pa sila. Hindi mo naman po masisi sila po. Hindi mo naman po sila mapigilan na they will take action on their own also. Kasi po we have to evaluate all the infrastructure na nasira. Cannot immediately dispatch a budget even if it's really important and emergency. It's hard. We are in government, we have to follow also the procedures. As far as I know in that area, wala pong project na flood control dyan. Siguro as soon as we have the budget, paggawa naman na kagad yan. Samantala, dahil biglang bumuhos ang ulan, natigil muna sa paggawa ng arorong ang mga residente. 2 arorong lang ang natapos namin. Try namin bukas na bumalik naman dito. Hindi kami sure kung talagang makakatulong pa, pero sure kami na hindi talaga ito matibay. Kaya ang hiling nila ngayon, mabigyan sila ng sarili nilang flood control project. Kung wala kami magawa, siyempre tiisin na lang. Sana kinurakot nila, dyan tulong na lang nila sa nangailangan. Itago pa nila, mamatay sila, hindi naman nila madala yun. Huwag niyo pong nakawin yung mga pera kasi po kailangan namin din dito ng mga pera para sa aming flood control po. Kaming mahirap na rin talaga. Sila, mayaman. Ganyan na talagang buhay namin. Kung mayroon lang kaming pera, ayaw na namin magtiis. Kaya lang, wala kaming pera, kaya magtitiis kami, magtatrabaho kami. Wala na kaming choice. Kung ang ibang distrito, kakarampot o halos walang budget ang mga proyekto, sa ibang lugar naman, tiba-tiba. Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di mano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH. At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsan ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa PCIJ report, binansagan sina Congressman Marcos at dating Speaker Romualdez bilang pork barrel kings. At ang tawag daw sa pondong kanilang natanggap, allocables, na ayon sa PCIJ report, ang siyang bagong anyo ng pork barrel. Kahit pa matagal nang nagpasya ang Supreme Court na illegal ang pork barrel. Ang non-allocables, pondong hindi raw pwedeng galawin. Halimbawa, mga pasweldo. Ang allocables naman, pondong inilaan sa bawat distrito na gagamitin sa proyektong pipiliin ng kanilang congressman mula raw sa tinatawag na menu ng DPWH. Pwede itong ilaan sa pagpapagawa ng kalsada, mga building o hindi kaya flood control projects. Ang problema, ang allocables hindi pantay-pantay sa lahat. Mula 2023, ang napunta di mano sa distrito ni Congressman Sandro Marcos, 15.8 billion pesos. 14.4 billion pesos naman kay dating Speaker Romualdez. Samantala, ang Negros Occidental 4th District na kinabibilangan ng barangay Don George Araneta, 3.6 billion pesos. Depensa ng dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ni-resigned DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Meron daw kasing sinusunod na formula na ang nakakaalam daw ilang tao lang. Meron kayong tinatawag na allocable. How much percent is that? A legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget seat. Meron kami kasing the allocation, Your Honor, under the NEP. This will determine actually what would be the allocable amount per legislative district. Ang formula pong yun
kahit kailan po hindi na ipaliwanag sa amin ni Yuse Cabral. Malaki siyang red flag, no? Kasi pondo natin to Kailangan ng transparency kung paano nag-arrive sa mga formula na to. Kailangan i-explain bakit kaya yung mga kamag-anak ng presidente yung pinakamaraming nakuha. Valid kaya yon? Is it science-based? Delikado yung ganong sistema, no, na mga politiko yung nagde-decide kung magkano yung napupunta sa kapwa nilang mga kongresista. Ang puna ng iba, hindi na ito bago. Tila nagbagong anyo lang ang pork barrel. Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Di po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po podohan? Ang pagkakaiba is kung dati, milyon-milyon lang yung pork ng bawat kongresista. Ngayon, umaabot siya ng bilyon-bilyon. Ayon sa ICI, may mahigit 150 flood control projects sa Ilocos Norte at karamihan daw sa mga ito nakuha ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Matatandaang noong November 13, nagtungo sa Ilocos Norte ang ICI o Independent Commission for Infrastructure. Ininspeksyon nila ang ilang flood control projects doon. Walang ghost na kita. Yung may iwan na mga engineers dito, titingnan pa nila ibang mga projects. Pero ayon kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, maraming mga substandard o maanumalyang proyekto sa Ilocos Norte ang hindi na napuntahan ng ICI. Pero Gov, let's talk about the flood control projects sa Ilocos Norte. Ano ba nalalaman nyo on the flood control projects in Ilocos Norte? Si Sandro, nandun din ang anomalya. The third biggest flood control, nandun yung mga ghost project. Pagpunta nga ni ICI, ginanlang niya ng kamay, natatanggal na semento. Substandard. So hindi na pinuntahan yung mga ghost project. Umaris na kagad sila. Any reaction or comment on this na sinabi po ni Chavit Singson? We are transparent. We will go to every part of the country. Ang hindi ko alam, sinasabi ni Sandro, involved si Sandro. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Ganong kagahaman, and I'm always telling everybody, greediness is the downfall of every leader. Sobrang sakim, kaya yan ang downfall ang mga Marcoses. Sa gitna ng mga akusasyon, nito lang Huwebes, voluntaryong humarap si Congressman Marcos sa ICI para magbigay ng kanyang panig. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI on their investigation. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. We grant your request. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority, if they deem fit, to release the video of my testimony. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldico, natalakay ba siya sa hearing niyo? It's pure fabrication and pure lies. It's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Tinanong siya ng mga reporter tungkol sa issue ng allocables, pero pinutol na niya ang interview. Sinubukan naming kuhanan ng panig si Congressman Marcos, pero hindi pa sila tumutugon habang ginagawa ang report na ito. Naglabas din ng official statement si dating House Speaker Romualdez sa kanyang social media account tungkol sa issue. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity, and again, my conscience remains clear. Samantala, inimbitahan din ng ICI si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil naman sa di umano red flags o mga kahinahinala sa kanyang flood control project sa Davao.
Ayon kay Association of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino, sa Davao City noong 2019 hanggang 2022, meron namang 121 flood control projects doon at 80 sa mga ito nagkakahalaga ng 4.35 billion pesos. Maituturing daw itong red flags o kahina-hinala dahil may duplicate, overlapping contracts, double funding, location changes, overpricing o kontrata na hindi malinaw ang specifications. Pero hindi humarap si Congressman Duterte sa hearing ng ICI. Siya bilang kinatawan ng distrito, ang pangunahing kailangang magpaliwanag kung meron nga bang anomalya o wala. So ito ang iniiwasan niya. I am a sitting member of Congress. Considering that ICI is a creation of President Marcos Jr., the ICI appears without power nor jurisdiction over me. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte pero hindi pa sila tumutugon habang ginagawa ang report na ito. Bilyones ang bumabaha sa ilang mga distrito. Para bang sila lang ang anak ng Diyos na may karapatang magpagawa ng mga proyekto panangga sa mga pagbaha. Samantalang ang mga tiga-barangay Don George Araneta sa Negros, walang ibang maasahan, walang pondo, kaya sila na lang ang gumagawa ng remedyo. Nabahala kami sa paparating na bagyo, tsak unti-unti ang mga balas na masisira. Yan ang trahedya o delubyo sa ating bayan. Meron na namang bagong auction o subasta para sa mga gamit na may kaugnayan sa dati nating mga pangulo at mga bayani. Ano kaya ang ikukwento ng mga ito tungkol sa ating nakaraan? At syempre, ang pinaka-inaabangan, magkano ang bentahan? Let's go! Tila naghahabol ng oras ang mga bidder sa auction house na ito kamakailan sa Makati. Pataasan na kasi ng bid para sa isinusubastang item. Isang luxury watch na gawa sa 18-karat na ginto. Nagkahalaga daw yun ng mga 2,000 pesos at the time. That's also probably price ng kotse din at the time. Ang starting bid, 900,000 pesos. Pero ang final offer ng winning bidder, sold for 9 million pesos. 9 million pesos para lang sa isang lumang relo. Ang relo kasi, isa sa 12 luxury watches na ibinigay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa 12 pinakamakapangyarihang opisyal ng militar at ng gobyerno noong martial law, ang binansagang Rolex 12. Yung 12 general na yan yung supposedly nakakaalam ng mga plano para sa proclamation ng martial law bago pa ito ipatupad noong 1972. Sa usapan lang yung mga relo na yan na pinamimigay. Wala tayong nakikitang parang sample. At ang patunay na legit o totoo ito, ang naka-engrave o nakaukit na pirma ng dating Pangulo sa likod mismo ng relo. Itong piece na ito, galing sa family sa isa sa mga nakatanggap ng relo, nag-decide silang ibibenta nila. At kahapon lang, may mga gamit ulit na isinubasta. Isa pang lumang relo na regalo rin ni Marcos Sr. sa dati niyang kaalyado. Meron ding lumang magazine na ang cover si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Naroon din ang kontrobersyal niyang love letter sa kanyang may bahay na si Doña Aurora. Ano kaya ang mga kwentong nakapaloob dito? At ano ang sinasabi ng mga ito tungkol sa ilan sa pinakamakapangyarihang lider sa ating kasaysayan? Ang
Ang vintage luxury watch na ito, simple lang sa unang tingin. Pero wag ka, gawa ito sa white gold, likha ng isa sa pinaka-prestigyosong Swiss luxury watch brand. So, ang Patek Philippe, na alam natin yun yung Rolls-Royce sa mga relo, it was from an earlier period, probably 1,000 pesos. Pero at that time, isang kotse din yun. Ang original na may-ari nito, ang negosyante at dating presidente ng Senado, si Gil Puyat, kung kanino ipinangalan ang sikat na kalsada sa Makati at Pasay. It's from the family. They want auction. Isang paraan na ma-honor mo yung mga ninuno mo and to bring them back in the public consciousness. Ang relo, regalo ng dating Pangulong Marcos Sr. at ni dating First Lady Imelda Marcos para kay Puyat sa kanyang birthday. Personalized din ito. Meron pang nakaukit na dedication. May nakasulat doon to Gil with esteem, Ferdinand and Imelda. And then there's a date, 1967. And I think it coincides to his birthday. Si President Ferdinand Marcos, may sense of style. Gusto niya hindi basta-basta yung ireregalo niya sa mga bisita niya at kaibigan niya. Pero may ilang haka-haka na ang relo, hindi lang daw simpleng regalo. Di umano, meron itong kapalit. Si Puyat kasi, makailang beses nagtangkang tumakbo noon sa pagkapangulo. Sa kanyang unang sabak noong 1957 presidential elections, tinalo siya ni Carlos P. Garcia. Balak din niya raw sanang tumakbo ulit sa pagkapresidente noong 1965. Pero ang naging manok ng kanilang partido, ang kaibigan niyang si Ferdinand Marcos Sr. na kalaunan nga naging Pangulo ng Republika. Si Senator Gil Puyat, siya po ang huling Senate President bago i-proclaim ang martial law from 1967 to 1972. Pwedeng sabihin na pinapahalagahan ni Pangulong Marcos yung relationship ng executive at saka yung legislature. Sa anthropology, pag ikaw ay binigyan ng regalo, may konsepto tayo na reciprocity. Parang may expectation na ibabalik mo yan kahit hindi eksakto, pero yung konsepto nga ng utang na loob. Ang starting bid para sa vintage luxury watch ni Senator Puyat, 400,000 pesos. I would prepare a government run like hell by Filipinos to one run like heaven by Americans. Kasama rin sa mga isinalang sa auction ang ilan sa mga memorabilia ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Kabilang na ang 1935 issue ng Time Magazine kung saan ang nakaimprenta sa cover ang kanyang mismong portrait. I think this is the first time na naglagay sila ng Pilipino sa cover ng Time Magazine. Big time yun. Ibig sabihin, international news tayo dahil nagsisimula na nga na tayo ay maging independent country sa mata ng mundo. I sign this bill with the utmost confidence that it will bring to the Filipino people. Meron din ditong banner o bandila na may selyo ng Commonwealth. Pero ang pinaka-controversial daw na gamit ni Quezon na isusubasta ang 12 pages na love letter niya sa kanyang misis na si Doña Aurora. Itong letter na ito, it came from a collector of documents also. Tinatago niya for a very long time. It's very easy to compare the handwriting of President Quezon to other documents that are in the National Library. Ang sulat kamay na liham, nasa papel na may seal o tatak ng Malacanang ang nakasaad na petsa, January 25, 1937 o 2 taon matapos siyang mailuklok na Pangulo ng Pilipinas. My beloved sweetheart, I am fast off the ship, and while baby and Nini are having their breakfast, I am writing to you. Nakikita mo doon, super charming siya. Nag-umpisa siya na inaalagaan niya yung 2 anak na babae niya. Basta wag ko lang malaman na may anak ka sa iba. Pero sa mga sumunod na pahina, tila mapapansin na nagkatampuhan ng mag-asawa. Binanggit kasi ni Quezon sa liham ang paglalayas daw ni Aurora na nagbigay sa kanya ng kahihiyan sa Malacanang. You left for Baguio without saying goodbye to me. You placed me in an embarrassing position. Di ba lumaya si Doña Aurora, nagtampuhan about the ballerina. Siya lang ang hindi nakakaalam na umalis siya sa Malacanang. So I guess may halo ng sama ng loob talaga doon at pahiya. At kaya raw ito kontrobersyal dahil ang chismis sa naturang liham daw inamin ni Quezon kay Doña Aurora ang kanyang pagiging marupok. If you really think that I love you less, please don't doubt me.
I have my weaknesses, as you know. And you know also that accepting the case of that ballerina, my weakness in this respect have not been serious. Ito ay isang pagpapatunay na ng isang bagay na matagal nang alam at bulong-bulungan ng taong bayan. Pero wala lang tayong parang direct quote from him. Dito, makikita mo, primary source. May pag-amin na mahina nga ako sa ganito. Tapos ang dami niyang binanggit ng mga insidente. Maliban sa ballerina na di umano nakarelasyon ni Quezon, may isa pang babaeng binanggit sa liham. When you insinuated later that I was in illicit relation with a girl that was a government pensionada, I resented the insinuation. We don't know kung sa UP yun o sa abroad. Kasi sometimes yung term ng pensionada, ibig sabihin, pinadala ka pa sa US. So, iilan lang yon. Nakipag-ugnayan ng aming team sa apo ni dating Pangulong Quezon na si Ricky Quezon Avancenia para magbigay ng komento sa nilalaman ng kontrobersyal na love letter ng kanyang lolo sa kanyang lola. Etong sulat na ito, tinanong ko nga doon sa mga kapatid ko at pamilya namin. Totoo nga bang ang dating Pangulo, playboy? With this fish, do I need to rape anyone? Ang tanong ngayon, magkano na ibenta ang nakaka-intrigang love letter? From the private luxury of President Quezon. Ang luxury watch ni dating Senate President Puyat, ilang milyones inabot? Wala tayong sasayanging oras dahil magkakaalaman na sa aming pagbabalik. Sold! Kahapon lang, isinubasta sa Makati ang ilang mahahalagang mga gamit na pagmamay-ari ng ilan sa mga prominenteng personalidad sa ating kasaysayan. Kabilang na ang 12 pages na love letter ni dating Pangulong Manuel L. Quezon para sa kanyang misis na si Doña Aurora. If you really think that I love you less, please don't doubt me. Sinasabing kontrobersyal ang love letter dahil inamin dito ni Quezon ang kanyang pagiging marupok sa kanilang relasyon. I have my weaknesses, as you know. And you know also that accepting the case of that ballerina, my weakness in this respect have not been serious. Lahat nung nakilala ko naman, nung bata pa ako, yung mga nakilala siya, mga kasabayan niya sa politika, lahat. Talagang babae rin dahil gwapo, may dating. Ang tanong, maingat siya or baka talagang flirt lang siya or yung ginagamit niya yung persona niya na ano. Pero I don't think it was such a big thing even with my mother. And alam niya, ako yan lolo niyo, ang daming tagahanga. Sabi na namin, iba talaga yung karisma ng lolo mo. Maraming tagahanga na women. With this fish, do I need to rape anyone? Dito mo makikita how powerful in many ways Doña Aurora was. Ang dating nga sa akin, takusa si Manuel Quezon. Takot sa asawa. Marami ding nagko-collect niyan. Tinatawag natin yan ng mga collectors of ephemera. Nabebenta talaga sila. Ang starting bid para sa love letter ni Quezon, 50,000 pesos. Hanggang sa may nanalo na ng pinakamataas na bid. So 50,000, it went all the way to 600,000, and the winner was an online bidder. Sunod namang isinubasta ang vintage luxury watch ni dating Senate President Gil Puyat na regalo raw sa kanya ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos. Ang starting bid, 400,000 pesos. Naibenta ito ng sold at 2.2 million. Congratulations to the new owner. Well done. Again, it was an online bidder. Watches as a whole, only like a few brands maintain value. Well, we always expect for the best and we prepare for that. That's why everything is cataloged. Ang nakahalagahan kasi sa auction is that nakikita sa lahat. Like kung nabebenta pa ito ng private, walang makaalam nito. And also, naging fair din siya sa seller kasi nakukuha nila the best value. May thirst, may hunger talaga for Filipino history. So it's very important that they see the symbols of our past. We need to understand na kapag public official ka, you must live a simple life. Even, you must not engage on gift-giving. Kaya nga may no-gift policy sa mga government agencies. Kasi nga, there's a cultural aspect of it eh. Na parang malabo yung usapan pagdating sa ano ba yung corrupt at hindi. Ano ba yung panunuhol at hindi. Ang mga
lumang gamit ng dating mga makapangyarihan sa ating lipunan, may sariling mga kwento na ngayon lang nabubunyag. At dahil sa mga kwentong ito, hanggang ngayon, patuloy pa ring hinahatulan ng kasaysayan. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatalo. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvier mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.